bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang gabi pong muli sa inyo lahat, mga giliw po namin mga taga-subaybay. Kami po ay nagagalak na sa gabing ito ay nakasama namin kayo sa pag-aaral ng ating leksyon sa ating Sabbath School lesson. Ako pong inyong lingkod, Pastor Benjamin Casimiro, na inyong palagi ang makakasama sa pagtatalakay ng salita ng ating Panginoon. Kasama po natin sa gabing ito si Dr. Riwel Almocera. Welcome po, Dr. Almocera. Thank you, Pastor. Thank you, mga kapatid. Good evening. Ang ating pong leksyon na pag-aaralan sa buong quarter na ito ay may kinalaman sa aklat ng una at ikalawang Tesalonika. At dito ay makita natin ang mahalagang mga leksyon na tumutukoy sa pamumuhay na nagpapakabanal, nagpapakalapit-lapit sa ating Panginoon habang naghihintay tayo sa kanyang malapit ng pagdating. At bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo muna po ay magkaroon ng isang tanging panalangin. Tayo manalangin. O dakila at banal naming Diyos, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan na sa gabing ito ibinigay sa amin ang karapatang aming mapag-aralan ang inyong banal na salita. Inanyayahan namin ngayon ang banal na Espiritu sa amin ay magbigay ng karunungan, magpaunawa sa amin na mga aral na ito na nais po ninyong aming sa kabuhayan samantala naghihintay sa inyo. Salamat po, Ama, sa katiyakan. Ang aming talakayang ito ay magiging pagpapala sa bawat isa at lalo't higit ang kayo maluluwalhati sa aming kalagitnaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po'y dadako sa pag-aaral ng ating leksyon na ito po ay pinamagatang ang pagdating ng Ebanghelyo sa Tesalonika. Pero bago natin ito talakayin, Dr. Almocera, pwede bang mabigyan mo kami ng konting paglalarawan tungkol sa kalagayan ng Tesalonika? Saan ba lugar ito? Itong Thessalonica ngayon ay nasa Macedonia. Itong modern natin na country ng Macedonia. Part ito ng Yugoslavia noon, doon sa malapit sa northern Greece ngayon. And dito, itong ating Bible na ito, itong books na ito ay siguro nasulat ni St. Paul mga year 51. Doon AD. siya, AD, sinulat niya dito doon galing siya sa Corinth. And isang church plant ito, bagong church plant. Naging evangelist siya doon. Nang doon siya sa Corinth, na interesado masyado siya doon sa kalagayan ng mga kapatid, nagsulat siya ng dalawang ang liham. Ito bang lugar ng Tesalonika ay sa kanilang panahon ay kilala na ba ito o ano bang kalagayan nila? Kilala ito kasi parang capital city ito ng isang province, yung province ng Macedonia. Yung siguro mga Yugoslavia noon, the whole Yugoslavia. Gano'ng karami kaya ang tao na ang populasyon nila ng panahon yan? Mga 200,000. Mga 200,000 ang populasyon. Anong bumubuo ng kanilang populasyon? Mostly mga Greeks. Of course, isang tribo itong mga separate itong tribo na Macedonia. Galing dito yung si Alexander the Great, yung King Philip, diyan sila. Kaya nga may Macedonian Empire noon eh. And then may mga Jews din doon. So yung mga Greeks yung tinatawag mga Gentiles. Then yung mga so, Hudyo din. So higit na nakakarami ang mga Gentiles kaysa sa mga Hudyo? Siyempre, kasi parang foreigners lang itong mga Hudyo dito noon. Okay, so ang ating leksyon po ngayon ay may kinalaman sa pagdating ng Ebanghelyo sa Tesalonika. Atin muna pong tunghayan ang ating talatang sa uluhin na makita po natin sa aklat ng unang Tesalonika, Kapitulo 2, talatang 13. Aking babasahin. At dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatwidbagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Dito makita natin ang napakagandang leksyon na kung saan idinidiin sa atin
ang katiyakan at ang kahalagahan ng salita ng ating Panginoon. Dr. Almosera, ano bang kahalagahan, bakit kailangan nating malaman ang pagdating ng Ebanghelyo sa mga taga-Tesalonika? Para sa akin, parang maging magandang example ito para sa atin. Kasi sila ay naghintay sa Panginoon at tayo naghintay na rin ngayon. Mabigyan tayo ng mga lessons kung paano natin hihintayin siya. At isa pa rin dito, parang maging model sila kung paano tayo maghintay sa Panginoon. Tingnan mo ito. Ibig sabihin sa pamamagitan ng pag-aaral natin ito ng kanilang karansan ay pwede tayo makapulot ng mga pamamaraan at ng mga kalagayan nila. Siyempre, makita mo nga dito yung description niya kung ano ang reaction nila sa gospel. Ang ganda nito kasi sabi dito na you have received the word. Talagang yung aming salita ay no-consider nyo na galing sa Panginoon. So kitang-kita natin na yung pagdating ng Ebanghelyo sa Tesalonika, ito'y talagang mainit nilang tinanggap. At ito'y naging malaking pagpapala rin sa kanila. Makita natin yan sa lesson, sa mga succeeding lessons natin dito. Dito sa ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, 16, ay binabanggit na may kabayaran ang maging isang mangangaral. Kapag ka ikay gumawa ng pangangaral, ay hindi lahat ay puro maganda ang bunga. Meron din mga problemang kinakaharap. Sa ating leksyon na binabanggit dito, ang may kinalaman sa mga taga-Pilipos, merong pangangaral sila na nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng negative reaction ang mga taga-Pilipos. Ano kasi ito, parang missionary journey, first missionary journey ni Paul dito, kung puntahan natin yung Acts, doon siya muna sa Philippi, no? Nangaral siya doon, and then na-persecute sila doon. Then nalipat sila doon sa first. Anong naging dahilan at sila ay inusig doon sa Pilipos? Nakita mo kung ating babasahin talaga, mga kapatid, kung babasahin natin yan, may isang babae kasi doon na isang slave na parang may gift of prophecy siya. Sabi niya, mga tao ng Panginoon ito. And parang later na galit na si Paul at sabi niya, in the name of the Lord Jesus Christ, alis kayo dyan ng mga demons. So itong babae na ito na parang naging source ng income ng kanyang mga amo, ay wala nang gift of prophecy. So parang economic reasons. So may mga personal. May mga personal na mga kaya dumarating interest sa mga pag-uusig ang ilan natin mga nagpapahayag ng mabuting balita. So ito rin siguro ang kalagayan natin sa ating panahon. Pwede talaga na yung self mo ba, yung mga self-interest mo, pagdating ng Panginoon sa buhay mo ay mangibabaw na yan, then you have to sacrifice. Kaya dito'y nagpapakita sa atin na huwag tayong basta nagdaramdam kung sasabihin natin dinala ko na nga mabuting balita, ganito pa ang naranasan ko. Ganon. Kailangan handa rin tayo na meron ding, kung meron positive reaction, ay meron ding negative reaction. Kagaya na naging karansan ni Pablo na sila dumaan sa mga pag-uusig. Now, nung dumating si Pablo na doon sa Tesalonika, ano ang strategiya na kanyang ginawa tungkol sa kanyang pangangaral? Magaling kasi ang strategy ni Pablo. Pumupunta siya sa synagogue. Kasi parang common sa kanila yan. Siya ay isang Hudyo, pumupunta din siya sa mga tao na mga Hudyo. Pero doon sa synagogue, may mga Grigo na rin na parang converted na sa Judaism, and then naging believers na rin sila. So yun ang parang una talaga niyang napuntahan. So ang kanyang unang strategy ay hanapin ang mga Hudyo. So Hudyo muna ang kanyang inuuna. Ganon nga ang nangyari. Ano pa ang sumunod niyang mga strategiya sa kanyang pangaral? Of course, kasi ang mga Hudyo, they also believe on the Bible. So parang alam na nila yung Bible. Ginamit niya yung Bible. Yun talaga ang ginamit niya. Parang mabigay yung kanyang mga arguments. Arguments niya about Jesus. So napakahalaga ng Biblia sa pangangaral. Dito makita natin, meron mga nagsasabi na ang ating pangangaral kinakailangan ni Christ-centered at Bible-based. Ano bang ibig sabihin noon? Talagang yun naman ang tama Christ-centered. Makita mo nga ito kasi dito, naniwala din ng mga Hudyo ng Messiah na He is coming. Pero hindi yung Jesus ba? Kasi akala nila yung Messiah na yan ay isang king, isang conquering king
that will liberate them galing sa mga Romans. Kasi dito, this time, Rome ang parang siya ang world power. And may mga oppression din sa kanila. And they would like to see a Messiah na sana itong Messiah na ito, yun na ang mag-liberate sa kanila. And he was telling them about Jesus, who we believe na talaga siya na ang Messiah. So ito rin palang ating strategy na pwedeng ma-adapt sa ating pangangaral. Hanapin natin kung nasaan ang tao at paroon na natin. Pagkatapos ay yung Biblia ang ating dalhin. Hindi yung kwento-kwento lang, ano? Minsan nga may mga ulterior motives tayo, no? Parang siguro maski parang personal na rin. Pero Jesus talaga ang ating dadalhin. Okay. Sa ating leksyon ay mayroong binabanggit na ang mga Hudyo ay umaasa na ang pagdating ng Mesiyas ay yung binanggit mo nga kanina, yung kingly. Yung sa ating pag-arali binabanggit yung mayroong royal Messiah na darating. Pero parang hindi ganito ang expectation nga ng mga Hudyo sapagkat mayroong dumating na Mesiyas pero servant ang kanyang pagdating. Isang alipin. So, paano natin ito pagtutugmain, Dr. Romsera? Hindi naman na-record siguro dito, maski sa Acts o dito sa Thessalonians, kung ano yung mga talata na ginamit ni Pablo para ma-convince yung mga Hudyo na si Jesus nga, talaga na siya ang Messiah. Pero, pwede nating mapuntahan ito. Bakit nagkaroon ng ganong pananaw ang mga Hudyo na ang Mesiyas pag dumating ay yung royal Messiah at hindi yung suffering servant? Marami din silang basis galing dito sa Old Testament. Kasi at that time, Old Testament pa lang ang Bible. Wala pang New Testament. Pero sa Old Testament din, naroon na rin yung suffering servant. Naroon din yung royal Messiah na pagdating. Siguro, hindi rin nila masyadong nabasa yung Bible. Marahil ay nagtuon na lang sila ng isip nila doon sa royal Messiah na siyang darating. Minsan kayong sinasabi nila nga sa biblical studies, eisegesis ba? Yung ideya mo muna at saka ginagamit mo na lang yung Bible sa pag-support sa ideya mo. So, ang maganda talaga, yung galing sa Bible. And yun, kung ano yung sabi diyan sa Bible, yun ang ating paniniwala. At saka balance. Hindi yung nagtuon lang ng pansin doon sa isang bahagi na kinalimutan meron pang isang bahagi. So napakahalaga na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay tinitingnan natin yung lahat ng yung different perspectives. Sa ating pag-aaral nito ay binabanggit, mauuna mo nang dumaan yung paghihirap bago yung karangalan. O yung binabanggit na dadating mo na yung cross before the crown. Now, ito ay diniin din sa ating pag-aaral nitong si Pablo at ng ating Panginoong Hesus. Ano ba mga basyahan nila noong pagbibigay nila ng konklusyon na mauuna muna ang paghihirap bago ang kaluwalhatian? Siguro, hindi natin sa record ito, pero marami tayo sa Old Testament na nagsabi na Jesus will really suffer first, no? Bago maging king. Minsan, tayo mga Adventist, ang emphasis minsan natin yung Jesus ba who is coming, second coming, na talagang He will be coming as a king. Pero we have to look back to the cross also. Kasi importante masyado yun eh. He was suffering Christ doon. Gaya dito sa atin, yung Nazareno diyan sa Quiapo, suffering Christ yan, di ba? Pero balance sana. Anong talata sa Biblia ang pwede nating maaring basahin para makita natin yung binabanggit natin dito na kailangang mauna muna yung paghihirap bago yung kaluwalhatian? Siguro mga kapatid, kung may mga Bibles din kayo, pwede natin tingnan ito. Jeremiah chapter 23, verses 1 to 6. Sa aba ng mga pastor na nangagpapahamak at nangagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, laban sa mga pastor na nagpapastol ng aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan at inyong iniligaw sila at hindi ninyo sila dinalaw. Narito, dadalawin ko sa inyo ang kasamaan ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. At aking pipisanin ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat na lupain na aking pinagtabuyan sa kanila. At aking dadalhin sila uli sa kanilang mga kulungan at sila'y magiging palaanak at magsisidami. At ako'y maglalagay sa mga pastor sa kanila, nakakandili sa kanila, at hindi na sila matatakot o manglulupaypay pa o
o kukulangin ang sinuman sa kanila, sabi ng Panginoon. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng kahatulan, at kaganapan sa lupain. Sa kaniyang mga karawan ay maliligtas ang Huda, at ang Israel ay tatahang tiwasay. At ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ay ating katuwiran. Tingnan mo, very conquering king yan, hindi ba? Dadating yan. Pero tingnan mo nga yung Isaiah chapter 53, verses 1 to 6. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kaniya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayunmay ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. So saan ba ang gustong mong picture dyan? Christ who is a conquering king or parang suffering servant? Mas maganda talagang tingnan ang Mesiyas bilang makapangyarihang Diyos na darating. Pero may binabanggit nga rin na siya darating din bilang isang alipin. Pero ang punto nito ay, alin ba mauuna? Yung kanyang pagka-kingly o yung pagiging alipin na Mesiyas? Pagiging alipin. Paging savior, paging redeemer. So kinakailan mo na siyang magdusa at maghirap bago ang kaluwalhatian. Yun ang hindi masyado nakita ng mga Hudyo noon. And itong talata na ito, ito siguro ang basis for his argument na yung Jesus na pinatay niyo doon sa Jerusalem, siya na yun. So ibinabalik ito, na-fulfilled na ito. Ibinabalik mo na ni Pablo ang kaisipan ng mga Hudyo na kinakailangan magdusa muna at maghirap ang Mesiyas bago ang kaluwalhatian. Pero ang biggest point dito ay yung prophecy na yan, kasi naniwala din sila sa prophecy nito, is na-fulfilled doon sa Jesus. And therefore, Jesus is the Messiah. Okay, so napatunayan din na ang ating Panginoong Jesus ang siyang Mesiyas. Dangan nga lamang at ang isyo rito ay ano bang mauna? At ating naging malinaw ngayon, kailangan mo na ang cross before the crown. Pero dito sa ating lesson, tingnan mo, may mga examples din dito ang binigay sa ating author, no? Na parang nag-depict na suffering muna and then glory. The example is the story of Joseph. The story of Moses. Yun, parang suffering muna and then there is a glorious ending of their lives. So wala talaga tayong makikita o mababasa na diretso ang sinasabi na mauuna muna ang pagdurusa bago ang kaluwalhatian. Kundi atin lamang tinitingnan ang marami mga kwento na palaging ganoon, kagaya ni Joseph, nagdaan muna siya sa paghihirap bago ang karangalan. Pero sa New Testament, meron tayo eh. Tingnan mo, Luke chapter 24, verse 26. 24, verse 26. Aking babasahin. Hindi bagang kinakailangan si Kristo ay maghirap ng mga bagay nito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Hirap muna, kaluwalhatian. Yeah, ito'y napakalinaw na salita. Pero ito na yung paliwanag ni San Pablo na kinakailangan mauna muna ang paghihirap bago ang kaluwalhatian. Ay paano naman yung kalagayan ng mga Hudyo na wala pa ang bagong tipan?
Wala pa. Pero, so, hindi nila tingnan ang panig ng paghihirap. Oo. Ang kanila na lang tingnan ay yung kaluwalhatian na kagad. parang nakita natin na sila doon lang sa Jeremiah chapter 23. Hindi nila nakita yung Isaiah chapter 23. So, ito marahil ang problema Yun na ang problema. ito yung karanasan nila. Kaya, nung dumating ang Mesiyas, ay hindi nila matanggap. Hindi pa nila matanggap yan. Kasi parang they are still looking for a king. Talagang who will, para bang mag-redeemer sa kanila. Galing kaming Israel last week. Hanggang ngayon, yung aming guide, sabi nila, He will come. He will rebuild the temple, the third temple. Parang, nga din ako, envious ako doon sa kanilang paniniwala ba? Very strong na paniniwala. Na at the end, maski suffering kami ngayon, parang paligiran kami ng mga Ang tinutukoy mo yung mga Hudyo ang inyong guide. Yung aming guide. Na yun pa rin ang kanilang pananaw. Yun Hanggang pa rin. ngayon ay naghihintay pa rin. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin. Samantalang dumating na ang ating Panginoong Hesus. Yun ang problema nila. Yun din ang problema ng mga Hudyo doon sa Thessalonica. Sabi ni Paul, dumating na yung ating hinihintay. Si Jesus na yun. Isang proof niyan, ito, Isaiah chapter 53. Mag-suffer siya. Yan, nangyari So, na. ang karanasan at pagdating ng ating Panginoong Hesus ay nakaayon sa banal na kasulatan. Bakit kaya ito hindi pa rin matanggap ng mga Hudyo? Samantalang ang ginagamit naman ay ang banal na kasulatan na rin. Siguro nga, yung mga preconceived ideas natin, kung hindi natin isurrender yan sa Panginoon, surrender natin dito sa Bible, yun din ang mangyayari sa atin. Ang maganda nga dito, kaya nga, ang kanyang, kasi he was thankful to the Lord, no? Sa kanila, sabi niya, yung aming sinasabi ay tinanggap niyo na parang galing talaga sa Panginoon. So, ang authority talaga yung Bible. Yun ang katangian ng mga Thessalonians. So, itong implikasyon, kapag ka naging selective lang tayo sa pagpili o sa pagbasa ng banal na kasulatan, kung ano lang yung gusto natin. May nabanggit ka kanina na parang gumagawa ng sermon, nag-focus na lamang doon sa isa. At hindi nakita yung ibang mga bahagi. May danger din dito. Siyempre, yung biblical sermons, ang message ay talagang galing sa Bible, hindi yung sa preacher. Minsan kasi ay may message ako, then kunin ko lang yung mga text sa Bible parang masupport yung aking message. Hindi yan. Ang message ay galing sa Bible. Ako na ang magsalita regarding the message of the Bible. Parang ako ay conduit na lang ba? Ang mensahe talaga ay galing sa Panginoon, galing sa Bible. Yun sana din ang ating maranasan. Ano pa ang maaari mong ipayo sa ating mga tagapakinig tungkol sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon? Personally, sana itong description sa Thessalonians, yun din ang maging description sa akin. Na para bang open ka sa Bible, naniwala ka na itong sinasabi namin ay galing sa Panginoon. Kasi yan ang authority. Kung sino pa dyan, maski theologian pa yan, maraming PhD pa yan, pero kung hindi, ang sinasabi niya ay hindi sang-ayon sa Bible, Word of God, then napakagandang challenge sa atin ang aklat ng Thessalonica dahil dito ay binabanggit na nang dumating ang Ebanghelyo, ay ito'y kanilang tinanggap. Bagamat naunawa natin na meron din mga hindi tumanggap. Pero si Pablo ay nagpahayag ng kagalakan dahil nakita niya ang openness ng mga tumanggap. Sila kasi ang recipient ng message na ito eh. So yung mga tao na nakaranas ng ganito. Kaya nga, kung makita natin sa succeeding lessons, talagang sabi niya, we are really thankful to the Lord kasi ito ang katangian nyo. Ang isang magandang katangian is, they have accepted yung gospel as from the Lord. Yung sinasabi ni Paul, yung mga preaching nila is from the Lord. Okay. And yun ang magandang katangian. Maiksi lamang ang ginawang pangangaral nitong si Pablo sa Thessalonica. Siguro yung mga 3 linggo lang yata. Sabi nga dito, 3 Sabbaths lang. 3 Sabbaths lang pag-abanggit. Maiksi siya pero quality. At alam natin, very effective ang naging resulta sapagkat yung pagdating niya roon na siya nangaral at binanggit nga rito 3 Sabat siya nangangaral ay nagbunga. Nagkaroon ng isang kongregasyon. Nagkaroon ng sabi nating house church. House church. At itong church na ito ngayon ang siyang tinawag na iglesia sa Thessalonica. Ano ba ang bumubuo ng iglesyang ito? Nung una itong itatag sa panahon ni Pablo. Siguro, kung tingnan natin yung Thessalonians lang, hindi natin masyadong mabuo.
yung characteristics nitong church na ito. Pero marami tayong mga talata sa mga writings din ni Paul at saka yung sa Acts na mag-describe nitong church na ito. So paano mo ilalarawan sa atin sa ating mga taga-subaybay ang kalagayan ng Thessalonica nung una itong itatag? As if you were there, ha? Paano mo isasalaysay, paano The year mo 52. i-describe? Oo. Anong kalagayan nila nung unang itatag ang iglesia? Mabuo yata natin ito kung pagsamasamahin natin itong mga text na ito. Siguro may mga lessons naman din kayo dyan. Makita niyo ito. Romans chapter 1 verse 16. Yun ang strategy ni Paul. Ano? Romans chapter 1 verse 16. So ito ang strategy ni Paul. Talagang puntahan muna niya yung mga Hudyo. So doon sa Thessalonica, may mga Jews doon. Parang na-spread out kasi sila galing so sa Israel. akin basahin mo na itong Roma 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Okay. So dito So may inilalarawan mga Hudyo doon. inilalarawan ang bumubuo ng Thessalonian Church. So may para mga bang Hudyo at may mga Gentile o Griego. para bang mga kababayan muna niya yon ang pinupuntahan niya. By the way, sa kapakanan ng ilang mga nagnanais na maunawaan ang hindi lahat nakakaunawa kasi ng mga sinasabi sa Griego o ano ba ang pagkakaiba ng Gentile at saka nung Griego? Griego ay parang nationality lang yan. Nationality. Pero yung belief system, yung mga Gentiles. So may mga Griego din na naniwala sa sa Jews, Jewish generally, faith. pagka hindi Hudyo, ay Gentile. Baka may mga Hudyo din na Gentile. Kasi tinatawag nga sila na as a nation as a Hebrew, no? Hebrew. Then naging Jew o naging Israelite. Ano bang pareho lang yan sila, hindi ba? Hebrews, pero yan ang parang national identity nila as a tribe. Pero yung Jew ay parang religious ID nila. Okay. So may mga Gentiles din, pero mga Hudyo. Yung galing kami sa Israel, sabi ko, bakit maraming puti dito, itim dito? Akala ko yung mga Hudyo ay mga puti. Marami din palang Hudyo na itim, galing sa Ethiopia. So, in a way, parang gaya sa atin Christians, maraming may puti din. Okay. Pero, ang paniniwala ay Christian. Pero Pilipino tayo, hindi lang Christianity ay mga puti. So, parang ganun ang... ito yung mahalaga sapagkat meron nagkakaroon kaisipan nga na pagka Hudyo ay ganito yon. Kaya, binanggit mo nga, bakit merong itim? Hudyo rin. So, in a way, may mga Grigo na mga Hudyo rin. Naniwala sila sa Jewish faith. Okay. So, ano pa ang bumubuo ng iglesia ng Thessalonica? Mostly, of course, mga Grigo. Mga ibang paniwala nila. Kamusta ang kanilang social status? Tingnan natin, Acts chapter 17, may ano tayo dyan may description. Sige, Acts chapter 17, 1-4. Mabuting ating basahin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 17, Ito kasi ang talatang 1 hanggang 4. Aking babasahin. Pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nagsirating sila sa Thessalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan na binubuksan at pinatunayan na kinakailangan si Kristo ay maghirap at muling mabuhay. Yun talaga ang kanyang first argument, no? Talaga dinidin niya na kailangan munang maghirap muna siya at muling mabuhay sa mga patay. At itong si Jesus, aniya na aking ipinangangaral sa inyo ay siyang Kristo at hikayat ang ilan sa kanila at nakikampi kay Pablo at kay Silas at gayon din ang lubhang marami mga Griegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga babaeng mararangal. Tingnan mo, may mga Hudyo, may mga Griego at saka dito pa nga prominent women. At nabanggit din na hindi kakaunti. Ibig sabihin marami. So may imagine natin ang iglesia ng Thessalonica sa kanilang pagpapasimula, marami kaagad. Hindi ito siguro nagpasimula ng 20.
Iwan ko lang kung ilang number nila. Pero kasi dito nakita sa house church lang ito. So hindi siguro talagang marami masyado. Kasi doon lang sa bahay ni Jason. Tingnan mo yung Jason. I think makita natin yan sa Acts chapter 20 verse 4. Nandyan yung pangalan ni Jason. So, yung binabanggit nating iglesia ng Thessalonica, ay hindi ito yung nagtayo kagad sa ng simbahan. Hindi pa. Kundi ito ay sa bahay lang Sa bahay. ni Jason. Pero marahil dito makita natin, si Jason ay may malaking bahay. Si Aristarchus pala itong dito sa Acts chapter 20. Aristarchus pala yan. Isa din yan, galing din yan sa Thessalonica. Okay, so binabanggit na may mga kilalang mga tao rin na hinihayat. So dito makita natin na ang church ay binubuo talaga, hindi lang ng mga mahirap, kundi mayroon din mga prominent people. Tinatawag ng Panginoon lahat. At may mga kilalang mga babae rin na tinutukoy dito sa ating pag-aaral na bumubuo ng iglesia. Ano pang yung masasabi tungkol sa bagong tatag na iglesia ng Thessalonica sa kanilang kapanahonan? Doon sa lesson number 2, makita natin yung kanilang mga characteristics. Pero parang mixed group ito, no? Parang mixed group. May mga businessmen. Kasi city church ito eh. City church. Para bang hindi lang farmers, hindi lang businessmen. Mixed group yata ito. Okay, so makita natin ang pagdating ng ebanghelyo sa Thessalonica ay naging pagpapala sa marami mga tao. Hudyo at Griego, mayaman, mahirap. Pero may isang parabang katangian na common sa kanila lahat. They were spiritual, they were reading the Bible. Parang yan, ang isang napakaganda na nang dumating sa kanilang ebanghelyo ay talagang kanilang tinanggap na hindi basta salita lamang ni San Pablo, kundi salita na talagang ito'y salita ng Diyos. The fact na doon na sila sa synagogue, may mga spiritual interest yung mga tao, mga religious. Yeah, so makita nga natin. Gaya nga dito din sa atin, sabi doon sa amin sa Mindanao noon, sabi nila, when I was a district pastor, kung makakita ka ng isang religious na tao, lalo ng mga religious na mga Catholics, kung maging Adventist yan sila, talagang faithful. Kasi yun ang katangian nila. Meron na silang katangiang naghahanap sa Diyos. Para bang something inside na talagang gusto nilang mag-connect sa Panginoon. Mapakaganda ng iyong binanggit. In fact, meron akong nabasa sa Biblia na yung pagpunta rito ni Pablo ay hindi naman sa kanyang sariling itinerary lang o sariling kagustong pumunta roon, kundi ito'y patnubay ng Banal na Espiritu. Na marahil ay ito ngang mga taga-Thessalonica ang siyang inihanda na ng Panginoon bago pa dumating si Pablo. Diyan sa Acts chapter 16, mabasa natin yan di ba? Na parang as a result of a vision ito. Sige, ating tingnan para maging lalong maganda ang ating pananaw sa kalagayan ng Thessalonica. Saan natin mababasa? Sa Aklat ng mga Gawa, 16 verse Kapitulo 16, sa talatang 6, ganito ang wika. At ng kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galatia ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asya. Talagang yun, sabi ng Panginoon, huwag muna dyan. Huwag muna. Okay. So, ang Panginoon ang siya nagdadirect kung saan muna dapat unahin. Marahil ay ma-imagine natin yung palaya na meron munang nauunang sumisibol. At narito nga si Pablo at ang Banal Espiritu nag-guide sa kanya na doon ka muna pumunta sa Macedonia. Kasi pumunta ka muna sa Thessalonica sa mga dito. Meron ng mga ready na rito. May mga ang Banal Espiritu gumagawa na sa kanilang mga buhay. Kaya yung pagdating ni San Pablo, bagamat 3 linggo lamang siyang nangangaral, pero nakita natin ready na talaga ang tao. Tingnan mo, the Holy Spirit was working already. Tingnan mo dyan. Anong talata? 7. Chapter 16, verse 7. At nang sila'y magsidating sa tapat ng Misia, ay pinagsikapan nilang magsipasok sa Bitinia at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. So, verse 8. At pagkaraan nila sa Misia, ay nagsidusong sila sa Troas. Okay, verse 9. At napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo, na namamanig sa kaniya, na sinasabi, tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami. So dito'y nakita natin ang Banal na Espiritu ang pumapatnubay. Sa talatang 10,
At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia, na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila ipangaral ang Ebanghelyo. Sana yan ang mangyari din sa atin. Yeah. No? Sabi, punta kayo doon sa Tondo. Doon marami. Yeah. Or, Napakaganda. Isang nakita kong napakagandang leksyon dito ay kung tayo man ay nagbabahagi ng salita ng Diyos o gumagawa ng mga pangangaral, sana ito ay patnubay ng Banal na Espiritu. At hindi lamang yung naisipan natin pumunta roon kasi gusto nating sabayan na ng pasyal o bakasyon o may kakatagpuan tayong mga kakilala natin doon, kundi talagang ang ating mga pangangaral ay udyok ng Banal na Espiritu. Amen. Na tayo dinadala roon Amen. sapagkat may inihanda na ang Diyos na mga taong tatanggap ng kanyang pabalita. So may mga tao na, para bang, sabi nga dito sa ating lesson, yung ideya ng election, no? Parang bang Pinili na. pinili na ng Panginoon. Of course, lahat naman tayo pinili. Pero kailangan pa rin ng Pinili, pero, response natin. pero merong Ready tumutugon na kagad. Tumutugon na doon. Meron na kagad tumutugon. Ginamit na lang si So, Pablo ng Panginoon na sabi, okay, So puntahan dito mo na. nakita natin napakaganda ng pasimula ng pagkatatag ng Iglesia ng Thessalonica. Ito ay sa pangangasiwa ng Banal na Espiritu at sila'y nagtagumpay sa pamamagitan din ng Banal na Espiritu. Kasi kung ating babasahin ang aklat ng unang Thessalonica, hindi talaga sa galing ni San Pablo, sapagkat sandali lang siya ron. The whole book of Acts, talagang Holy Spirit yan Yan. ang nag-guide yan. Oh. Ginagamit lang. In fact, si San Pablo rito, tuwan-tuwa siya kasi nakita niya ang resulta. Hindi sa kanyang galing, kundi sa Banal na Espiritong gumagawa. Ang gagawin lang talaga natin sana, mga kapatid, na para bang yung malaman sana natin yung will ng Panginoon sa atin. Na directed tayo ng Holy Spirit, yun na. And then we will do according to the guidance of the Holy Spirit. Yayamang nakita natin ang patnubay na ginawa ng Banal na Espiritu kay Pablo na pumunta sa Thessalonica. Paano natin ito bibigyan ng aplikasyon sa ating mga ginagawang pangangaral? Tayo nagpapasya na mangangaral tayo sa ganitong lugar, sa ganung lugar. Ano kaya ang kailangan maging basihan din natin sa ating kapanahonan na tayo dapat mangaral na sa ganung lugar? Para sa akin, marami tayong lessons makuha dito eh. Una, sana yung ating evangelistic endeavors talagang spirit-directed ba? No? Minsan parang natatakot tayo sa Adventist sa spirit. Sabi natin, ano yan? Pentecostal yan. Kasi parang natatakot tayo sa Holy Spirit eh. But sabi ni Ellen White na we have to pray for the Holy Spirit. In fact, latter rain. So, kailangan natin ng ipanalangin ang guidance. Yes. Talagang, kasi nakita naman natin dito, it was the Holy Spirit. First na was working already doon sa Thessalonica. Paano ba natin makikita ang paggawa ng Banal na Espiritu sa ating mga ginagawang pagpapasya kung saan tayo dapat mangaral? Of course, mag-pray tayo kasi hindi natin masyadong kita yan ngayon. No? Mag-pray tayo. Talagang, and may mga ano naman eh. May mga conscience naman tayo. The Lord will still speak to us today. Siguro ma-impress tayo through the reading of the Scripture. May mga basis na nga, I don't know, experience mo ba yan? I experienced this a lot of times. Na talagang, nandoon ka na sa pulpit. Sabi mo sa sarili mo, ano kayang i-preach ko ngayon na? Parang wala ka na. Then you have prepared another topic. Then para bang may nagsabi sa'yo, hindi yan. Yun. Na-experience ko ito doon sa General Conference eh. Tinanong ako sa isang brother, sabi, ikaw ngayon ang mag-devotional doon sa General Conference session. Hindi doon sa worship hall. Doon sa hotel, talagang nag-struggle ako. Ito ba talaga, Panginoon? Then para may nagsabi sa akin, hindi yan. Yung isa, yun ang, kasi na-prepare ko na yan dito pa sa Pilipinas. And then yung isa, nagsabi ng Holy Spirit na yun na ang i-deliver mo. Wala ako masyadong script. Pero yung nabigay ko doon ay at the end, sabi ng mga kapatid natin doon sa GC na, kailangan namin yun. Para bang I was merong confirmation. Confirmation. So, And kung ready tayo sa Holy Spirit yan, He will always guide. So kailangan i-open ng ating pag-iisip sa patnubay ng Banal na Espiritu.
kinakailang ipanalangin talaga. So kung tayo may gagawa ng mga pangangaral, ay napaka-importante na talagang maraming panalangin muna ang ating gugulin bago natin pagpasyahan ang mga isinasagawang mga krusada o mga pangangaral. Minsan kasi nag-rely tayo sa mga survey. Yan nga sabi mo kanina na may mga kapatid kasi doon or may mga personal interest, no? Doon tayo sa Palawan palagi kasi may ano na rin. Sabay ng bakasyon. Sabay ng bakasyon. Sabay ng pamamasyal. Pamamasyal. So napakahalaga ng pangangaral at dito'y nakita natin kung paano ang pangangaral ay udyok ng banal na Espiritu. So bigyan natin ng lubhang kahalagahan. Ang nakita ko rin dito ay yung Christ-centered ba yung ating mga presentations. Yung presentation natin sa gospel, yung Christ-centered talaga. Yung galing ba kay Jesus? Kita mo yan ang nagamit siguro ni San Pablo yung Isaiah 53 na parang he is really a Makikita savior. talaga ang ating Panginoong Hesus. Yung Christ-centered lahat. So ang ating pinapangaral ay si Kristo. Si Kristo talaga ang pinapangaral natin. Minsan nga, ang pinapangaral natin yung ating doktrina. No? Okay naman. Pero may kita akong isang anecdote. Sabi daw, na-interview yung isang bata, babae na Adventist. Sabi, Adventist ka pala. Ano bang teachings niyo? Sabi niya, kami Adventist. Hindi kami kumakain ng baboy. Tama naman. Then sa English yata yun sabi nila, and then we hate the Catholics. Hindi yun ang ating identity. Ang identity natin is that we love Jesus, hindi ba? We keep the Sabbath, of course, kasi yan ang identity natin doon sa Ten Commandments. Napakahalaga na ang ating mga kapatid na maturuan na ang ating gawa na ipangaral ang mabuting balita at hindi yung mga kuro-kuro o kanya-kanyang palapalagay o kanya-kanya mga preferences. Hindi ito ang ating gawain. Ang ating gawain ay ipangaral si Kristo saan man tayo pumunta at ito'y pagpapalain na banal na Espiritu. May isa pang pastor na parang lesson na kuha ko dito. Kasi sinulat ito ni San Pablo doon sa kanyang mga converts, di ba? Kasi gusto sana niyang magpunta doon pero hindi siya makapunta, nagsulat na lang siya. Pero parang concern pa rin siya pala masyado doon sa mga ano na kayang nangyari doon sa na-convert ko doon sa Thessalonica. Yeah. So, para sa akin as a pastor, sana yun din ang aking experience. O dito makita na natin, hindi lamang naging partikular si Pablo sa pangangaral, kundi gusto rin niyang malaman ang naging bunga, ang naging resulta. At hindi lamang yung panandali ang resulta, kundi yung pangmatagalan. Minsan kasi na sila'y nanatili sa ating Panginoon. Parang interesado lang tayo, basta't mabaptize na, okay na. Pagkatapos niyan, wala na may mga goal kasing hinahabol ko minsan, sana hindi ito. By the way, wala akong nakita na si Pablo nagkaroon ng goal kung gaano karaming converts ang kailangan mahikayat doon sa lugar ng Thessalonica. Okay naman yung goal. Pero yung follow-up ba? Yung sabi, ano na kayang nangyari sa kanila doon? And then he was even more encouraged. Kasi ang report ni Timothy ay ang ganda. Kaya nga, sumulat na naman siya doon sa kanila. May narinig akong isang story daw na isang matanda na, binibigyan ng Bible study. Palaging nagbivisit yung mga Adventist doon. Almost every week. Sabi, mga 6 months na kami dito, nagbigay ng Bible study sa iyo. Bakit hindi ka pa magpabaptize? Sabi daw ng matanda, hindi muna ako magpapabaptize kasi alam ko na kung mabaptize na ako, hindi na kayo pupunta dito. Minsan, parang dyan lang tayo. We have to go beyond. Yung nurture part, yan ang nakita ko dito sa 1 Thessalonians. So, sa aklat ng Thessalonica, makita natin napakarami mahalagang leksyon na kailangan nating matutunan at maisakabuhayan upang tayo magtagumpay sa gawain ng ating Panginoon. By the way, tayo dadako na sa pagtatapos ng ating pag-aaral, bagamat ito ay napakahalaga at napakaganda, pero limitado lamang ang ating panahon. Nais kong bigyan ko ng panahon, Dr. Almocera, kung anong iyong mga huling mga pananalita na gustong dalhin sa ating mga kapatiran sa gabing ito. Gusto ko lang idiin yung lesson dito yung summary dito sa ating author. Ang author kasi nito ay si John Paulien. And last week, nagkita kami doon sa Israel, sa Jerusalem. Magaling itong New Testament scholar. So, ang sabi niya dito, it is what we should come away with more than anything else is just how important the Word of God in our lives. Yun, the Word of God in our lives. Our mission and our witness. Talagang yun ang core. I think this church will rise and fall on our belief on the Word of God.
yung pagpahalaga natin ng Word of God. And this has become the hallmark doon sa mga Thessalonians. Minamahal na mga kapatid, nakita po natin ang napakalaking impact na ginawa ng salita ng Diyos sa buhay ni Pablo, sa buhay ng mga taga-Thessalonica, at ako'y naniniwala, napakalaking impact din ang magagawa ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating kapanahonan ngayon. Ito ay napakahalagang ating pag-aralan upang kung magkagayon, lalo pa tayo maging mabisa at makapangyarihang saksi na gagamitin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating kapanahonan ngayon. Muli po ay naanyayahan po namin kayo na samahan niyo po kaming muli sa darating na linggo sa pag-aaral na pagpapatuloy ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, tayo pong muli ay dumako sa isang panalangin. O dakila at banal naming Diyos, pinararangalan namin kayo, pinapasalamatan namin kayo sa inyong kabutihan na naghayag kayo ng inyong kapangyarihan upang makarating sa aming mga buhay ang pabalita ng kaligtasan, ang aming Panginoong Hesus, ang siyang aming tagapagligtas, na siyang dumating at gumawa ng katubusan sa aming mga kaluluwa. At Diyos na aming pong tinitingnan sa inaharap na muling darating upang kami kuhanin sa lupang ito, daling kami sa langit na bayan na kanyang inihanda sa bawat isa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga natutunang mga leksyon, ang mga kahalagahan nito na aming kailangan maisakabuhayan. O banal na Diyos, siniling po namin, kayo po'y patuloy na magpala sa aming mga puso ng inyong salita. Patuloy kami maging mabisa at makapangyarihan yung kasangkapang gagamitin sa pagtatapos ng inyong banal na gawain. Pagpalain din, Panginoon, ang lahat ng mga sumusubaybay na sa ngayon ay nakatunghay sa leksyong ito, sa programang ito. Panginoon, pagpalain nyo rin po silang lahat at pag-alabin sa kanilang mga puso ang inyong banal na salita at ang makita sa aming mga kabuhayan, ang banal na Espiritu ay nagtatagumpay at kayo naluluwalhati dyan sa kalangitan. Salamat po, Ama, sa katiyakan ng inyong pagpapala, tinanggap na po naming masagana, at salamat po, Ama, na kayo ang siyang nagpala sa aming programang ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po ay amin pong inanyayahan kayo na next week ay samahan niyo po kaming muli sa pag-aaral ng ating salita ng ating Panginoon. Sa ganito ring oras at sa himpilang ito, magkasama-sama tayo na magtalakayan ng salita ng ating Panginoon. Sa inyo lahat, mga gili namin, mga taga-subaybay, ang mayamang pagpapala ng Diyos ang maghari sa bawat isa sa inyo. You're watching Hope Channel, around the world. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate,
who respect others, the community, and world needs. People who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope.